Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the uh, sixth series for this year. And our topic is all about angels, and our Bible reading is all about Hebrews chapter 1 verse 14. NI version, are not all angel ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation. So this verse highlights the purpose of angels as servants of God, especially tasked with ministering to believers. So tungkol saan nga ba tong verse na ito? So ang verse na ito ay nagtuturo na ang mga anghel ay nilikha ng Diyos bilang espiritual na nilalang upang maglingkod sa kanyang mga tao. So sila ay sinugo upang tulungan ng mga mananampalataya sa kanilang espiritual na lakbayin patungo sa kaligtasan. So, ang mga anghel ay hindi dapat sambahin o ituring na higit kaysa sa mga tao sapagkat sila rin ay mga tagapaglingkod ng Diyos. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is believers do not have guardian angel. So, ang Biblia hindi nagtuturo na ang bawat tao ay may nakatalagang guardian angel. Sa halip, ang mga anghel ay kumikilos ayon sa layunin ng Diyos upang maglingkod sa lahat ng kanyang bayan. So, ang kanilang proteksyon at tulong ay hindi isang individual na tungkulin, kundi bahagi ng mas malawak nilang misyon. So, ang Diyos mismo ang nagbabantay sa atin at ang kanyang proteksyon ay higit kaysa sa anumang gawa ng mga anghel. Second, believers are higher than angels. So, ang mga mananampalataya bilang mga anak ng Diyos ay mas mataas kaysa sa mga anghel. So, tayo ay nilikha sa imahe ng Diyos at itinaas upang magmana ng buhay na walang hanggan. So, sa hinaharap, ang mga mananampalataya ay hahatol sa mga anghel ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3, ipinapakita nito ang espesyal na posisyon ng mga mananampalataya sa plano ng Diyos. So, last teachings, believers are being ministered by angels. So, ang mga anghel ay itinalaga upang maglingkod sa mga mananampalataya. So, sila ang ginagamit ng Diyos upang magbigay ng proteksyon, maghatid ng mensahe o magdulot ng paggaling at kagalingan. So, ang kanilang ministry ay laging nasa ilalim ng Diyos or nasa ilalim na direksyon ng Diyos. So, ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa layunin ng pagpapalaganap ng kanyang kakarian. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application, it is treat angels as servants of God. So, dapat wag nating sambahin ng mga anghel sapagkat sila ay mga tagapaglingkod ng Diyos natin. So, kilalanin natin sila bilang bahagi ng plano ng Diyos upang tulungan tayo. Ngunit ang puri at pasasalamat ay para lamang sa ating Panginoon. So, ang tamang pananaw sa mga anghel ay nagpapaalala sa atin ng otoridad at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Second is do not fear fallen angel or demon. So, ang mga nahulog na anghel o demonyo ay walang kapangyarihan laban sa mga mananampalataya na nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. So, si Kristo ay nagtagumpay sa laban sa kanila sa pamamagitan ng krus. So, dapat tayo magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na magproprotekta at magbibigay tagumpay sa laban sa anumang espiritual na kaaway. So, last application is pray to God often and directly. So, sa halip na manalangin sa mga anghel is idulog natin yung lahat ng ating panalangin ng direkta sa ating Diyos. So, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan at direksyon sa mga anghel. So, ang regular na pananalangin ay nagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos at nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa kanyang pangangalaga. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why should we not fear fallen angel or demons. So, dapat kasi hindi natin kailangan matakot sa mga nahulog na anghel o demonyo. Dahil ang kanilang kapangyarihan kasi is limitado lang sa ilalim ng soberanya ng Diyos. So, si Kristo ay nagtagumpay na sa kanila sa krus.
tulad ng sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 15 kung saan pinawalang bisa niya ang kanilang mga kapangyarihan at ipinakita ang kanyang tagumpay. So, ang mga mananampalataya ay binigyan ng Espiritu Santo na mas makapangyarihan kaysa sa anumang espiritu sa mundo. So, ang takot sa mga demonyo ay hindi naaayon sa pananampalataya natin. So, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan at siya din ang magbibigay ng tagumpay sa anumang espiritual na laban. Sa halip na tayo ay matakot, gamitin natin ang ating espiritual na sandata tulad ng panalangin, salita ng Diyos at pananampalataya upang labanan ng kasamaan at matatiling nakatuon sa ating Diyos. So let's pray. Lord God, salamat po sa iyong proteksyon at pagmamahal. Salamat din sa mga anghel na iyong ginagawang lingkod upang tulungan kami. Lord God, turuan mo kaming magtiwala lamang sa iyo at huwag matakot sa anumang espiritual na kaaway. Lord God, daway ang aming buhay ay maging patunay ng iyong kapangyarihan at tagumpay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.